Hello mga boss, Louie Trivio sa akong CAD operator. So matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload kasi medyo busy tayo. So finally nakapag-upload na tayo ulit. So ang gagawin natin ngayon mga boss is tuturuan ko kayo kung paano gamitin si Enscape. So bago tayo magsimula kay Enscape, kailangan mo natin alamin yung mga icon ni Enscape bago tayo mag-render. So sa part 1 natin is alamin natin si Enscape, yung mga icons na gagamitin natin dito. Tapos yung part 2 natin na video is gagawa tayo ng mga materials kung paano gamitin yung mga materials para mas maganda rendering natin dito sa Enscape. So yung pangatlo is gagawa tayo ng mga lights natin, kung paano gamitin yung mga lights, paano timplahin yung mga light dito sa Enscape. Pang-apat is ito na yung mag-final render na tayo sa last part natin dito sa Enscape. So sa part 1 natin at itong video na to mga boss, is alamin mo natin yung mga icon ng Enscape. So wag natin patagalin pa mga boss, simulan natin, intro muna tayo. So simulan natin mga boss, ito yung ginawa nating kitchen sa mga last video natin, yung part 1 tsaka part 2. So pwede nyo siyang panoorin para matuto kayo din paano gumawa ng kitchen. So sunod-sunod lang ito hanggang sa nag-ano tayo ng Enscape. So, pero ang topic muna natin dito is alamin muna natin yung mga icons dito sa Enscape. So, pag nag-install kayo ng Enscape, ito yung makikita nyo. Magpa-pop up yan dito sa SketchUp. Tapos meron kayo makikitang Enscape na ganito na setting. So, kung wala kayong makikita na ganito, is pwede nyo siyang i-right click dito sa bandang bakante dito sa may taas. Right click, makikita nyo yung mga icons dito na plug-in. So, andito yung si Enscape. So, si Enscape pala, kung wala kayong Enscape mga boss, is pwede nyo akong i-chat sa Facebook ko, bibigyan ko kayo ng file nitong Enscape na to na installation. So, unahin na natin tong unang icon na to. So, ano bang ginagamit nitong unang icon? So, ito yung mag-start ng Enscape papunta doon sa application ng Enscape mismo. So, pag-click natin yan, so ito nga mga boss, kung medyo matagal yung mag-loading or nag-stuck doon sa ano natin, ito, yung nasa 10% siya or 5%, hindi na siya nag-loading. So, hindi talaga kaya yung computer nyo. So, kailangan nyo mag-upgrade or sa PC nyo is mas magandang mag-upgrade pag mga PC. Mas madali compare sa laptop kasi. So, pero pag medyo mataas naman yung spec ng PC nyo, kayang-kaya niya si Enscape. So, yan is nag-loading na siya. So, ito yung makikita natin sa Enscape ng start. So, may mga setting pa din dito. Yan. So, pag-uusapan natin siya mamaya. So, kung makikita nyo, ganito yung itsura niya sa loob ng Enscape, yung application niya. Yan. So, natin, ganito yung makikita nyo. Yan. So, ang pag-rotate mga boss is pwede nyo gamitin tong mouse or may ano kasi dito, yung mga keyboard. Pero mas maganda na mouse na lang gamitin nyo. So, yung yung left is pag-select, o yan, pag-rotate din siya. So, sa left, tsaka right is rotation nga talaga yan. So, try natin siya, i-rotate. Yung right mouse, steady nyo lang siya. Steady nyo tong, ito, right mouse, yan. Yan. So, kung hindi naman, is pwede kayong gumamit dito sa Enscape na mismo. So, pwede nyo siyang, dito kayo mag-rotate, yan. Pero ang problema mga boss, is makikita nyo, nagmi-minimize yung Enscape natin. Kunwari, pag-click ko dun, pupunta ko dun sa SketchUp, yan, nawawala kasi nagmi-minimize siya. So, ang gagawin nyo dyan, para hindi siya mag-minimize, sana naka-steady pa din siya dito, habang nag-i-edit ka dito sa SketchUp, andito pa din si Enscape. So, ang gawin nyo, is punta kayo dito sa setting, yan, Enscape Windows Setting, click nyo yan, tapos punta kayo sa reference. Sa may reference, makikita yung itong pin Enscape, i-check nyo lang yan. So, kapag naka-check na, is okay na siya, i-close nyo na lang natin. So, makikita nyo mga boss, pag nag-edit ako sa SketchUp, andito pa din sa Enscape. Andito pa din yung, ano niya, yung view niya, or yung setting, yung start niya. So, makikita nyo, yan. Nakikita nyo? Yan. So, andito pa din siya, hindi na siya nag-minimize. Yan. So, mas madali ko na siyang ma-edit mga boss na
nakikita kayo yung rendering ko sa Enscape. So, kapag okay na, is next naman tayo dito sa next icon. So, si icon, ito, live update. So, gusto mo i-update is pwede mo siyang i-click. So, ito naman, pag naka-off yan mga boss yan, i-off natin yung parang may video na icon. Ito. So, makikita nyo, pag ganoon ko siya, hindi gumagalaw dito sa may Enscape. Yan, sinum ko na siya, hindi siya gumagalaw. So, ang ginagawa niya dito, itong icon na to is parang kung ano yung ginagalaw mo dito sa Enscape or nagganon ka, nag-zoom ka, nag-rotate ka, yan. So, i-click mo lang to para gumalaw din si Enscape. So, i-click natin to. Yan. So, makikita nyo pag nandito ako sa SketchUp, pag ginalaw ko yan, gagalaw din si Enscape. Sumusunod din dun sa rotation or sa moving mula sa SketchUp. So, next naman natin, itong plus sign na to, yan. So, itong plus sign na to mga boss, ito naman yung mga light natin. So, may sphere light, spot, light, rect, tapos this. So, ito, pag-uusapan natin doon sa part 3 natin to, kung paano maglagay ng mga lights. So, ituturo ko din sa inyo mga boss. Kaya, huwag kayong mag-alala. So, sa ngayon is mga icon muna tayo. So, dito tayo nagpipick ng mga lights natin. Yan. So, kung makita nyo, may mga lights ako dito. Yan. Dito. So, ituturo ko sa inyo kung paano magtimpla ng lights din. So, okay na tayo sa light. Dito tayo, close na natin yan. So, sa light to, ito naman yung asset library. So, i-click natin si asset library. So, mapupunta tayo dito sa mga accessories natin. So, back lang natin to. So, ito naman is, ito yung mga accessories natin na nilalagay dito sa mga model natin. So, may mga model tayo dito. Yan, mga accessories, mga animals, andito lahat. Mga accessories na to or naka-internet, kailangan kasi ng internet bago mo makuha to. So, ang gagawin nyo mga boss para maging offline itong mga accessories na to or yung mga asset library natin is may makikita kayo dito sa may baba na offline asset library. So, i-check nyo lang yan para mapunta kayo dito sa setting na to. So, next naman is pwede kayong mag-create ng folder kung saan nyo ilalagay yung mga dinownload nyo na asset library dito sa Enscape. So, kapag okay na, nag-create na kayo ng folder nyo, pwede nyo siyang i-download. Yan. Pag i-download nyo siya, magiging ganito siya. So, makikita nyo naman may downloading dito sa may baba. So, i-close na lang natin to kasi medyo matagal yung download niya. So, meron tayong mga people dito, mga accessories, animals. So, andito na lahat mga boss yan. Mga trees, kung gusto nyo mga trees, andito na lahat mga boss. Pwede nyo siyang i-download. So, close na natin. Nalaman na natin tong asset library. So, next naman natin itong Enscape Materials Library. So, si Enscape Materials Library is meron siyang plugin. Yan, makikita nyo, may plugin siya ng mga materials din. So, ito kasi hindi nyo pwedeng i-download eh. So, kailangan talaga ng internet. Yan. Yan. So, madami din niyang mga concrete. Yan. Tapos yan. So, close na natin to. Yan, close na natin. So, next naman natin, tapos na tayo sa Enscape Materials Library. Ito naman yung Enscape Materials Editor. So, si Enscape Materials Editor mga boss, dito tayo nag-e-edit. Tulad ng mga nilagay nating mga materials dito, pwede natin siyang edit dito sa Materials Editor. So, etong materials mga boss, kung paano mag-edit ng materials, ito naman yung gagawin natin sa part 2 na video natin. Kaya huwag kayo mag-alala mga boss, lahat-lahat to ituturo ko sa inyo kung paano mag-render sa Enscape. So, close muna natin to. Yan, okay na tayo dito sa Enscape Materials Editor. So, next naman natin, hindi muna nating pag-uusapan tong 1, 2, 3, 4, 5 na icon na to. So, hindi ko naman masyadong ginagamit to or bihira lang ginagamit tong mga icons na to. So, okay na tayo sa icons ng Enscape. Pumunta naman tayo dito sa pinakamismong setting ng Enscape na mismo. Dito sa pag-final render natin. So, meron din kayo makikitang icons dito sa may taas. So, unahin na natin to. So, sa view management, yan. So, pwede tayo mag-create ng view natin dito. Pag pinindot natin yung create view,
yan, may makikita kayong ganito, yan na setting. So, i-ano lang natin. Zoom lang natin, ito siya. Pag ni-rotate ko to, makita nyo yung mga suns natin yan. Yun. So, ito yung night. Pag binaba ko siya, night na siya. Yan. Pag tinaas ko naman siya, magiging day na siya. Tapos, ito naman yung rotation ng sun natin. So, ibaba lang natin ng konti para makita natin yung sun kung paano ba yung rotation niya. Yun. So, makikita nyo, dun yung sun natin. Taas natin ng konti. Yan. So, andito yung sun natin mga boss. Oh. Yan. Pwede mo siyang i-rotate na ganyan. So, sa inyo na kung paano mo siya gawin. Yan. Tapos, ilalagay mo na create na. Para meron kang create na view na dito. So, close na natin to. Next naman natin, eto. So, bihira ko din ginagamit to, yung asset library. Kasi pag dito ako naglagay ng mga trees or mga accessories, naglalag yung PC ko. So, ang ginagawa ko mga boss, dun talaga sa escape ako gumagawa or naglalagay ng mga materials. Di ako naglalagay ng materials dito, direct dito kasi naglalag siya. So, may medyo bumibigat kasi siya. So, depende sa inyo kung gagamitin nyo to or doon sa SketchUp kayo maglagay ng mga ganitong mga accessories or mga trees, plan, pwede naman. So, i-close na natin to. Okay na tayo dito. So, ito naman is site context. So, wag mo natin pag-usapan to pero hindi naman masyadong ginagamit din ulit to. So, next naman natin, itong video editor. So, ito yung video editor natin mga boss. Dito naman tayo gumagawa ng mga video natin, mga scenes natin. Kung gusto natin siyang ipakita lahat na parang totoo talaga, yan. Kung gusto mong ipakita yung mga pwede mo siyang lagyan na, or pwede kang gumawa ng video mo mga boss. So, next naman natin, ito naman yung screenshot. So, kung image lang, pwede mo na siyang i-render. So, i-click nyo lang tong screenshot mga boss para ma-save nyo, para mag-render na siya. So, save lang natin, try natin nang gumawa. So, makikita nyo is nag-render na siya. Yan. So, exporting image. So, nire-render na yung natin, yung ginawa nating mga kitchen na rendering. Yan. So, tapos na. So, kung ganun lang kabilis yung rendering ni Enscape. So, close natin to. Check natin yung ginawa natin. Download. So, wala siya. So, try natin i-render ulit. Yan, click. Tapos, ilalagay natin dito sa downloads muna. Tapos, save natin. So, makita nyo, sobrang bilis yung rendering niya. Compare natin sa V-Ray na sobrang tagal. Pero, hindi ko naman sinasabi na mas maganda yung, or sinong mas maganda sa kanilang dalawa. So, nakadepende sa pag-rendering mo kasi mga boss. O sa paglalagay mo ng materials talaga. So, click natin dito. Downloads. So, ito yung makikita natin. So, makikita nyo is medyo maganda yung rendering niya mga boss. Yan. So, back na natin to. So, tapos na tayo dun sa icon na to yung pag-render. So, i-click nyo lang yung screenshot. Meron naman shortcut dyan kung gusto nyo mag-shortcut. So, ito muna, hindi mo natin siya pag-uusapan itong mga icons na to. Tapos, ito, hindi naman siya importante. Tapos, ito yung pinaka-importante sa lahat mga boss. Yan. Open the Enscape Visual Setting Windows. So, may makikita kayong ditong icons. Yung sa main. So, pwede mo. So, ito mga boss, ito na yung ginagamit natin para pagandahin pa yung outcome ng mga nire-render natin. So, pag exposure, yan, sobrang So, nakadepende yung pagtimpla nyo. So, ituturo ko din ulit to sa final rendering natin ng part 4 natin. So, sa image, so makikita nyo, pwede siyang adjust na gano'n. Pwede mo siyang i-adjust na ganyan. So, tuturuan ko kayo kung paano magtimpla ng mga ganitong setting dito sa Enscape. So, atmosphere. So, meron namang sun dito. Yan. Itong mga setting na to. Tapos, sa sky. So, ituturo ko din sa inyo kung paano maglagay ng sky mga boss. Tapos, yung output niya bago siya ma-render. So, mas maganda yung resolution niya is, kung mas mataas yung resolution niya mga boss, mas maganda yung rendering niya. So, ayun mga boss, alam na natin yung mga icons dito sa Enscape. So, ang gagawin lang natin sa part 2 natin is maglalagay na tayo ng materials, kung paano maglagay ng materials na ganito. So, makikita nyo yung rendering natin dito. Yan. So, play na lang natin dito or close. X lang natin to. So, makikita nyo yung mga boss, no? Yung rendering niya is maganda talaga.
So makikita mo yung pinaka-mirror nitong nilagay natin dito sa cabinet ng kitchen natin. Yan, kitang-kita mo yan. So yung, try natin to, yung granite natin mga boss, yan. Yan, kitang-kita mo talaga. Yan. So tuturuan ko kayo kung paano ginawa to sa part 2 natin ng paglalagay ng materials. So hanggang dito na lang ulit mga boss. So alam nyo na yung mga icon na gagamitin natin sa escape. So sa part 2 natin mga boss is tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng materials para mas maganda yung outcome ng rendering natin. So hanggang sa muli mga boss, paalam na.